Masakit tanggapin ang katotohanan. Pero kailangan mong maunawaan na minsan ang katotohanan na magtuturo ng aral sa buhay mo upang di ka na muling magkamali sa daang tinatahak mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ito totoo. Panaginip lang to. At alam kong imahinasyon lang ang lahat. Noah, okay ka lang? Bakit tulala ka? Anong pinagmamasdan mo? Pre, wala lang. Yung kurtina lang ang pinagmamasdan ko. Parang kailangan na atan labahan. Wika ko kay James. Na tila ba hindi nakikita ang nakikita ko. Natatakot na talaga ako. Pero kunwari na lang wala akong nakikita at naririnig. Kasi baka kapag sumagot ako ng oo sa naliligaw na kaluluwang to hindi na umalis sa tabi ko. Kinikilabutan talaga ako. Di ko naman masabi kay James ang nakikita ko kasi baka iwanan niya ako. Ayoko naman na maiwang mag-isa dito sa bahay na may kaluluwang ligaw. Kaya nga ang ginawa ko, kunwari wala talaga akong naririnig at nakikita. Tapos eto, papalapit na siya sa akin na biglang tumago sa katawan ko. Nakaramdam ako ng sobrang lamig dahil sa nangyari. Pero di ko na lang pinansin. Kasi kung papansinin ko pa yun, baka hindi na umalis dito ang kaluluwa na yun. Noah, best friend. Okay ka lang ba? Bakit parang kinikilabutan ka? Nagtataasan ng mga balahibo mo sa katawan. Okay ka lang ba? Oo, James. Okay lang ako. Tara na nga muna sa labas. Doon na lang tayo magtambay. Kaya ito, lumabas na kami ni James. Nandito nga lang kami sa harapan ng bahay. Nakatambay lang. Bakasyon na kasi kaya wala na kaming pasok. At eto, napalingon ako sa bintana ng silid ko. Gagi. Natakot na naman ako kasi yung kaluluwa nakadungo sa bintana. Anong gagawin ko? Paano ko ba mapapaalis yun? At saka narinig ko ang sinabi niya kanina. Kung nakita ko daw ba siya. Pero bakit? Sino ba siya? At bakit siya nasa bahay namin? Hindi naman nakakatakot ang itsura niya. Maayos naman. Pero bakit sa akin siya nagpapakita? Wala. Baka galing sa salamin na yun yung kaluluwang nakikita ko. Dapat talagang mawala na sa landas ko ang salamin na yun. Kasi simula nang dumating yun, nagkaroon na ng mga kababalagan sa bahay namin. At yung kaluluwa ng lalaki na nakikita ko, na parang halos kasing edad ko lang siya. Sino siya? Noah, oy, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Mukha kang problemado. Nag-a-addict ka ba? Gagi, bakit naman ako mag-a-addict, James? Tsaka, wala ka bang napapansin sa bahay namin kanina nung dumating ka? Wala naman, Noah. Pero, malamig kanina. Akala ko nga naka-aircon ng silid mo. Nilalamig kasi ako sa silid mo kanina. Dahil sa sinabi ni James, ibig sabihin pala nararamdaman niya lang pero di niya nakikita. Sana ganun na lang din talaga ako. Yung kahit maramdaman ko na lang,
kahit huwag nang makita. Pero sino ba ang kaluluwa na yun? Mukha siyang estudyante sa suot niya. Tapos nakangiti siya kanina nung magtanong sa akin. Hindi ko lang pinansin kasi natatakot talaga ako. Noah, hoy. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pang natutulala. Ano bang tinira mo? Umayos ka nga. Para kasing napakalalim ng iniisip. Sorry James. Okay lang talaga ako. Huwag mo lang pansinin yung mga kilos ko ngayon. At saka, dito ka lang ha. Mamaya ka na umalis kapag nakauwi na si tatay. Noah, hindi pwede. Ano ka? Batang alagain. At saka maya-maya aalis na din ako. May lakad din kasi ako ngayon. Oh, James. Best friend, baka naman pwedeng isama mo na lang ako. Noah, ano ka ba? Date yung pupuntahan ko. Hindi ka pwedeng sumama. Epal ka lang dun. Damot mo naman, James. Bala ka. Susumbong kita sa papa mo. Sasabihin ko, may nililigawan ka na. Di magsumbong ka, Noah. At saka di naman magagalit si papa. Basta nakapokus pa din daw sa pag-aaral. Oh, James, isama mo na kasi ako. Hindi ako mag-iingay. At saka, di malalaman ng kadate mo na may kasama ka. Ay, naku, Noah. Ang kulit mo. Ay, naku. Sige na nga. Uwi ka ni James. Kaya ito, ang saya ko. At sa pagsapit ng oras na magkikita na si James at yung sinasabi niya, nasa malayo lang ako. Kumakain ng turon at buko juice. Pinagmamasdan ko nga lang si James at yung babae na kasama niya. Bagay naman sila. Yun lang ang masasabi ko. Kaya kahit saan sila magpunta, nakasunod lang ako. Pero nasa malayo lang ako. Nagmamasid lang. At nung matapos na silang mag-date, eto babalik na kami sa bahay. Sakto naman at ilang saglit na lang uuwi na din si tatay. Ayoko kasing mapag-isa sa bahay. Bakit ba kasi yung salamin na yun ang binili ni tatay? Nag-uwi pa siya ng ligaw na kaluluwa na nakatira sa salamin. Ay nako talaga. Kailangan talagang mawala sa landas ko yung salamin na yun para di na magpakita sa akin yung kaluluwa na yun. Kaya eto, nung makarating kami ni James sa bahay, di na din siya nagtagal. Umuwi na din kaagad at si tatay andito na. Nagluluto na ng hapunan nung dumating ako. Kaya lang, yung ligaw na kaluluwa, eto sinalubong ako. Pero di ko pinansin kahit nakikita ko naman talaga. Kinikilabutan talaga ako. Tapos ang kulit niya. Tanong ng tanong. Pansinin mo naman ako. Alam ko nakikita at naririnig mo ako. Pero di ko siya pinapansin. Kunwari talaga wala akong naririnig. At ito, bigla na lang siyang tumago sa katawan ko. At sa tuwing gagawin niya yun, nanlalamig talaga ang buong katawan ko. Nak, dito ka na pala. Oh, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Opo tatay. Okay lang ako. Nak, Noah, bakit ganyan ang itsura mo? Parang haggard ka. Gamitin mo yung salamin. Ayusin mo ang sarili mo. Di kasi ako sanay na ganyan ang itsura mo. Nakakapanibago. Parang nalugi. Tatay, yung salamin, ayoko nun. Nak,
Hindi pwede. Ano ka ba? Sabi nung nagbenta sa akin yan, swerte daw ang salamin na yan. Kaya nga ikaw ang naisip ko kaagad. Regalo ko yan sa'yo para swertehin ka sa buhay mo, anak. Malay mo at may swerte na bigla na lang dumating. Ay naku si tatay. Kung alam lang niya, hindi talaga swerte ang dumating. Kasi naman, sino ba tong kaluluwa na to na namamasyal sa loob ng bahay? Nakikita ko siyang nililibot ang buong bahay namin. Paano ko ba siya paalisin?